Ano na ang mangyayari sa ating mundo pagkatapos ang ilang mga taon nung maganap ang nakahula sa Biblia na tinatawag na rapture? Gaano kagulo ang ating mundo sa araw na yon? Ano pa ang mga prophetic events na magaganap pagkatapos ng rapture? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan mga sangkay na i-subscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all para sa mas marami pa pong video. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang isa sa mga propesiya sa Biblia. Gagamitan po natin ang imahinasyon kung anong magaganap sa ating mundo. Kung mangyayari na mga sangkay ang isa sa mahalagang prophetic events na paparating sa hinaharap. Ano ang mangyayari sa ating mundo makalipas ang ilang mga buwan o ilang mga taon matapos mangyari ang rapture. Ang Biblia ang siyang ating guide kung ano po ang magaganap sa ating mundo sa hinaharap, maging sa kasalukuyang panahon mga sangkay. Kung bubuksan po natin ang banal na aklat, makikita natin dito na itong mga nangyayari sa ating mundo ay nakasulat sa Biblia. Mga digmaan, mga awayan ng mga bansa, paglaganap ng kasamaan, pagkakaroon ng pandemic, pagkalat ng mga iba't ibang klaseng karamdaman na humahantong sa epidemya papunta sa pandemya, mga paggalaw ng kalupaan o mga lindol, mga natural disaster at marami pa pong iba. Lahat ng yan mga sangkay sabay-sabay na naganganap sa ating planeta ngayon na naaayon po sa kung ano ang nakapropesiya mula sa banal na aklat. Kaya't sinasabi ng Biblia mga sangkay na mapalad ang mga taong nag-aaral o nagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos patungkol po sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia, sapagkat nalalaman ng tao mga sangkay ang oras kung kailan po paparating ang ating Panginoon. Nalalaman ng isang tao ang mga palatandaan na malapit nang bumalik ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pag-iintindi at kaalaman sa mga prophetic events. Kaya sa mga naglilingkod sa ating Panginoon, mahalaga na nalalaman po natin kung ano ang mga nakasulat na mga propesiya sa Biblia upang hindi po tayo maligaw. Napag-usapan na po natin sa isang vlog ang patungkol sa isang buwan matapos maganap ang rapture. Ngayon mga sangkay, gagamitan ulit natin ng imahinasyon ang mga posibleng mangyayari sa ating mundo na naaayon din po sa nakasulat sa Biblia. Ano ang mangyayari sa ating mundo mga sangkay o ano ang sitwasyon ng tao sa ating planeta matapos ang ilang buwan o ilang mga taon nung maganap ang rapture. Para po sa inyong kaalaman mga sangkay, ang rapture po ay hindi po fantasy. Talagang mangyayari yan sa ating mundo mga sangkay na maraming tao ang mawawala at ang mga taong ito ay ang mga naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Ang rapture ay pagdagit sa mga mananampalataya na nakasulat sa Biblia, ang word na caught up. Ito po ay ang biglaang pagdagit sa mga tunay at tapat na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Isa pong nakakakilabot na event na paparating sa hinaharap o anumang oras, kung saan maraming mga tao ang mawawala at kukunin ng ating Panginoon. Kasama na rin po na mabubuhay dyan ang mga namatay na naglilingkod sa ating Panginoon bago sila pumanaw. Isipin nyo na lamang mga sangkay kung gaano ka nakakakilabot ang mga araw na yan. Matapos ang ilang mga buwan nung maganap ang rapture, malaking gulo ang hinaharap ng ating mundo. Ang ekonomiya ng pandaigdigan ay magko-collapse. Ang mga bansa ay mas magiging alerto dahil po sa kababalaghang naganap sa ating planeta na magpahanggang sa oras na yon ay hindi pa rin po nila maipaliwanag ang pangyayari kung bakit napakaraming mga tao ang nawawala.
Sa araw na ito, mga sangkay, lilitaw ang nakasulat sa Biblia, ang paglabas ni Antichrist. Ayon sa banal na aklat, mga sangkay, si Antikristo ay lilitaw upang dayain ang maraming tao. Sa araw na yan, mga sangkay, nangangailangan ng kapayapaan ang ating mundo. Dahil sa panahon na yon, nagkakagulo ang ating planeta. Maraming mga bansa ang kinakabahan sa kung anuman ang susunod na mga mangyayari dahil po sa kababalaghang nangyari. Sa araw ng kaguluhan, mga sangkay, sa ating mundo, ito na rin po ang simula ng tribulation. 7 taon na tribulation o kahirapan ng ating mundo ang mararanasan, kung saan mararanasan po ng buong mundo yung galit ng ating Panginoong Diyos. Sa araw na ito, biglang may magpapakilala na magbibigay kapayapaan sa ating mundo. Akalain ng mga tao, mga sangkay, na ang taong ito, siya na ang Mesiyas. Siya na ang magiging tagapagligtas. Ang impluensya niya, mga sangkay, ay kakalat sa buong mundo. Maraming mga lider ng buong mundo, mga sangkay, ang maiimpluensyahan ni Antikristo. Mapapasunod niya sa isang bagong sistema. Maitatatag, mga sangkay, ang New World Order, kung saan siya ang mamumuno sa buong mundo at lahat ng mga leader, dahil po sa kanyang angking karisma at taglay na kapangyarihan pampolitika, maiimpluensyahan niya ang buong mundo, mga sangkay, na maging ang mga leaders ay susunod sa kung anuman ang magiging desisyon niya. Araw na ito, mga sangkay, ay tila baga magiging bayani pa si Antikristo dahil gagawa siya ng mga himala upang magkaroon ng kapayapaan ang ating mundo at sumunod ang lahat ng tao. Sa araw na yan, mga sangkay, naghahanap ang mga tao ng kapayapaan. Naghahanap sila ng kaliwanagan. Naghahanap po sila ng sagot sa kung ano po ang nangyaring kababalaghan. Ayon po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, hanglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Ganyan po ang gagawin ni Satanas, mga sangkay. Dadayain niya po ang lahat ng tao. Ang lahat ng leader ay mapapabilib niya dahil po sa mga kababalaghang gagawin niya. Aakalain nila na itong si Antichrist ay ang Diyos na matagal na pong hinihintay nila, na siyang magbibigay kapayapaan sa kanila, na mismo ang Israel ay madadaya. Sa verse 10, sinasabi po dito, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. At sa verse 11, dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa araw na ito, mga sangkay, bibilib ang lahat, maging ang bayan ng Israel, maluloko sila. Magkakaroon po ng tinatawag na peace treaty sa bayan ng Diyos na Israel. Magkakaroon po ng kapayapaan ang Israel at ang buong mundo. Ngunit walang kamalay-malay ang lahat ng mga leader, ang lahat ng mga tao, na ito po ay isang panlilin lang lamang ni Satanas. Dahil pagkatapos mabigyan ng kapayapaan ng ating mundo, ayon sa Biblia, itataas niya ang kanyang sarili at magkakaroon po siya ng kalapastanganan sa mismong templo doon sa Israel. Pagkatapos po nito, mga sangkay, dito na magaganap ang mga hindi kaaya-ayang mangyayari sa ating mundo. Magkakaroon po, mga sangkay, ng isang bagong sistema. Ang sistemang ito ay kukontrol sa lahat ng tao. Ayon sa Biblia, sa Revelation chapter 13, nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa. Sa harapan ng unang halimaw, nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak, ngunit nabuhay. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng hininga ang larawan ng unang halimaw, kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Ganyan karahas ang gagawin ni Antichrist sa buong mundo. Lahat ng tao ay papasunurin niya, kukontrolin niya ang lahat ng tao sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. At ayon po sa salita ng Diyos, sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. Sa araw na yan, mga sangkay, wala na pong kwenta ang lahat ng bagay. Kung hindi ka susunod sa bagong sistema, malilintikan ka kay Antichrist. Magiging mabag
bumagsik si Antikristo. Walang mayaman o mahirap. Lahat ng tao ay kailangang sumunod sa bagong sistema na kanyang ginawa. Animoy maganda ang sistema sapagkat itong tatakan, mga sangkay, ng number of the beast na tinatawag na 666 ay para sana sa proteksyon ng lahat, para sa seguridad ng lahat ng tao sa buong mundo. Ngunit ito po ay magdadala sa kapahamakan dahil ang lahat ng merong tatak ng halimaw, mga sangkay, wala na pong magiging anumang kaligtasan. Lahat ng tao, mga sangkay, kinakailangang magpatatak dahil kung hindi, wala silang magiging pagmamay-ari. Wala silang pwedeng maibenta. Mahihirapan po sila sa ating planeta. Magiging tila alien sila sa sarili nating mundo. Ang mga mayayaman na hindi susunod ay makakatikim sa galit ni Antikristo. At ayon po sa Biblia, at walang maaaring magtinda o bumili malimang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas ng pangalan niyon. Kailangan dito ang karunungan. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666 o 666. Yan po ang itatatak sa lahat ng tao sa buong mundo. Wala pong exempted dito. Lahat ng mga politiko, lahat ng mga hari, lahat ng mga prinsesa at reyna, mahirap man o mayaman, kailangan nilang magpatatak ng number of the beast. Walang po pwedeng makabili at walang po pwedeng makapagtinda. Ang inyong kayamanan ay hindi mo maaangkin, maging ang inyong ari-arian kung wala kang tatak ng halimaw. Ganyan kahirap ang araw na yan. Kukontrolin ang lahat sa mundo. Ayon sa Biblia, sa Revelation chapter 13 verse 17, so that they could not buy or sell unless they had the mark which is the name of the beast or the number of its name. Kung walang tatak ang isang tao sa araw na yan, wala siyang po pwedeng pag-ariin, hindi siya po pwedeng magbenta, hindi rin po siya makakabili ng kahit na ano. Sa madaling sabi, mapipilitan ang lahat ng tao na makiisa kay Satan, Lucifer, sa pamamagitan po ni Antikristo. Habang kinukontrol ni Antichrist ang ating mundo, habang pinipilit ang lahat ng tao na magpatatak ng number of the beast, ang mga tao namang naligtas ay masaya sa meeting in the air kasama ang ating Panginoon at grand reunion sa mga namatay na muling nabuhay. Nagkakaroon ng salu-salo, mga sangkay, sa kalangitan kasama po ang mga anghel ng Diyos at lahat ng mga taong tapat na naglingkod sa ating Panginoon. Tandaan po natin, lahat ng pinag-uusapan ngayon ay hindi po katang-isip. Ito po ay mangyayari sa hinaharap ayon po sa nakapropesiya sa Biblia. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.